Alam po ninyo, pag sinabing remittances, ito po hindi bababa sa 23 bilyong dolyar. Pero ang katanungan saan ba nakakarating ito? Ito ba'y napapakinabangan ng mga mamamayan? O ito ba'y nauwi sa shares of stocks, kuno, sa mga shopping malls na mayroong mga restaurant, na may mga sinihan, na may mga kondominium, na pagkatapos ng isang buwan, 10% na lang ang naiiwan sa manggagawa. Let's talk about Filipinos overseas. Let's talk about how they are recruited. Let's talk about how they survive when they get back to the Philippines. And meron bang matagumpay na reintegration program ang pamahalaan para sa kanila? Pag-uusapan natin ito sapagkat lumalabas ang mga problema ng ating mga kababayan sa social media, sa pahayagan, sa radyo, sa telebisyon, at may mga pagkakataon na lumalabas na hindi alam ng pamahalaan kung anong gagawin, lalo na sa mga bansang merong Ebola. Samantalang hindi nagkakaunawaan doon sa Department of Health na nahihibang daw umano ang kalakaran ngayon, hindi natin alam kung saan patutungo. Pero let's begin our discussions today. Kasama po natin ang Deputy Administrator ng POEA, si Deputy Administrator Amuerfina Reyes. Magandang araw at welcome. Narito rin po naman si Ediza Pumarada mula sa Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Si Ginoong Lito Soriano, narito rin. Siya po ang Pangulo ng E-Recruitment Services. Kasama rin natin si Ginoong Jacinto Jack Macatol. Mukhang hinagpis naman ang dala nito. Narito po si Zeni Concepcion, isang nurse who worked abroad for 25 years. At si Engineer Percival Mamuyak. Kasama rin natin ngayong umagang ito sa Tapatan sa Aristocrat. Ito po'y tapatan talaga, kaya mamaya pwede kayong magtanong, tapatin nyo na kung anong issue gusto nyo ilabas. Pero simulan natin. Gaano po kalinis ang recruitment ngayon? Diyan tayo simula sa recruitment. Sige po, Deputy Administrator. Magandang umaga po, Sir Melo, sa ating ibang panelists, sa inyo pong lahat. Una-una siguro yung sa katanungan, nais kong ipamahagi na ang Philippine Labor Migration System covers the entire phases of our migration. So isa ho tayo sa mga bansa na ngayon may mga problema tayong hinaharap pa rin sa protection. Pero isa tayo sa mga bansa na nabuo natin ito yung labor migration system, na hindi lang ang tinitingnan natin yung pagpapadala sa ibang bansa ng ating mga kababayan, kundi kung ano rin yung iba't ibang assistance na pwedeng ibigay sa kanila bago pa lang sila mag-umpisa na ma-recruit, kung sila ay na-hire na ng employer, at kung sila naman later on ay nandoon na sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan, at kung later on makaisip sila na sila ay makabalik. Kaya meron tayong mga reintegration package of assistance. Doon po sa simula, yung tinatawag natin na pre-employment phase. Ayon ho sa ating existing rules and regulations, ang pag-hire ho ng ating mga OFWs o mga kababayan natin ay through licensed, legitimate recruitment agencies. So ang POEA po ang isang ahensya na naatasan na magbigay ng lisensya sa ating mga agencies na nagnanais na mag-hire ng Filipino workers. Ngayon naman po, doon pagdating sa mga employers, kinakailangan din po na accredited yan ng ating POLO at ng POEA, at hindi maaari na kahit sino po ay mag-hire sa atin ang hindi po dumadaan sa accreditation process at hindi rin dumadaan sa licensing system natin. May mga pagkakataon na nagkakaroon ho ng ang employer na nakakakuha sa atin dito ng mga workers, pero yun ho ay dumaraan din po yun. Doon sa pagsusuri ng ating POLO, tinitingnan din yung existence ng kontrata, existence ng employer, kung ito ay beneficial din sa ating mga workers. So kung ang worker po ay na-hire na at dumaan na siya sa tamang proseso,
at dumaan siya sa legitimate licensed recruitment agencies natin at nakaalis na siya. Pagdating naman po doon sa country of destination niya, nandun ang Philippine Embassy natin, nandun ang Philippine Overseas Labor Offices natin. They provided also a package of assistance. So mula dito po na nagkakaroon ng pre-employment orientation seminar sa punto ng pag-hire pa lang ng ating mga agencies, at bago umalis ay binibigyan ng pre-departure orientation seminars para ma-familiarize sila, no, kung ano ba yung kultura doon sa bansa kanilang pupuntahan, ano yung mga rules na kailangan nilang tingnan, familiarization po. Pagdating naman nila sa polo, meron din naman tayong tinatawag na post-arrival orientation. So nandun na sila, nandun na sa bansang yon, so binibigyan pa rin sila ng mga paalala po. Ngayon, meron din pong legal services doon, counseling, retraining, retooling of kanilang mga skills at a lot more, no, na ginagawa ng ating mga polo at Philippine embassies. Pag naman nagnais na silang makabalik dito sa Pilipinas, meron tayong reintegration package of assistance na pinapangunahan naman yan ng OWA at ng National Reintegration Center for OFWs. So, ito po yung tamang proseso, no, na dapat ang isa pong nagnanais makapagtrabaho ay makapag-apply siya sa mga legitimate na ahensya natin, lisensyado. At yan pong status ng lisensya ng ating mga ahensya, it is posted in our POEA website, which we update on a daily basis. So, andito yung ating kasama from si Mr. Lito Soriano from agency at maaring mabigyan pa niya ng information ng ating mga kababayan ng tamang recruitment system natin na ginagawa naman po nila. So, Okay. yun po ang tamang proseso na dinadaanan ng bawat isa na gustong magtrabaho po sa ibang bansa. Thank you very much. Pero mula sa ECMI, ano yung mga hinagpis na nakakarating sa inyo? Ayan. Let's be clear about this. Magandang umaga po sa ating lahat at salamat ka, Melo, sa pag-imbita sa amin dito sa Tapatan sa Aristocrat. Actually, ang simbahan kasi natin, ang mas talagang naririnig at ang kanyang tinututukan ngayon ay yung usapin ng social costs ng migration sa pamilya. Kasi kumbaga parang maliban po doon sa, sabi nga ni Miss Ami ng POEA, na kumbaga parang ito yung mga ginagawa ng gobyerno para sa ating mga OFW. Pero tayo sa simbahan naman, ang ating concern ay maliban doon sa mga ilang reklamo, of course, ng abuses, ng mga workers natin abroad, ang talagang tinututukan po, Kamelo, ng simbahan ay yung mga families left behind. So, usapin din ito, of course, ng reintegration o yung pagbabalik, na ang tingin natin, hindi lang dapat nagsisimula doon sa usapin ng pabalik na. Kasi parang sabi natin, ang rason ng isang OFW para umalis, palagi survival ng family yan because of the economic situation natin dito sa Pilipinas. Pero ang nangyayari, pagbabalik na yung kasi yung vicious cycle ng migration dahil parang kahit 2 years lang yung kontrata sa simula, sa totoo lang yung 2 years na yun wala rin talagang nangyayari. Kahit pa sabihin mo na yung remittance dumating sa pamilya, pero ang tanong, paano na ma-maximize ng pamilya ang remittance para ito ay kumbaga mapakinabangan ng bawat miyembro ng pamilya. So ang nangyayari po dahil vicious cycle of migration, ang pinakamasakit na nangyayari, hindi na nga economically nare-reintegrate, usapin pa rin na ang pamilya nasisira. So, holistic, tinitignan namin na parang dapat ang reintegration ng pamilya, tinitignan mo yan mula pa lamang sa pagpaplano, sa pag-alis. Na kumbaga, bawat isang miyembro ng pamilya, merong alam bakit, ano ang rason, bakit umalis ang mahal sa buhay, ang tatay o ang nanay, o pareho, at alam nila kung ano yung mga dapat gawin sa loob ng kontrata. Kumbaga, ang father or mother na nag-abroad, alam nila ano yung trabaho nila doon. Pero dapat yung mga naiwang miyembro ng pamilya, alam din nila dapat yung kanilang ginagawa sa panahon na nasa abroad yung kanilang tatay para naman mas maging successful yung stint abroad ng kanilang kasama, mahal sa buhay. So, basically, parang siguro, Kamelo, mamaya ma-discuss natin lengthily kung ano nga ba yung sinasabi natin na pag-reintegration from the pre, during, and post-employment. Isang problema kasi, kung meron kang pre-departure orientation seminar na tinatawag,
hindi na napapansin yun ng OFW dahil naka-focus na siya sa trabaho niya at yung iiwanan yung pamilya, di po ba? Actually, mukhang alam din nga po yan ni DA Ami, no? Kasi yan naman talaga yung palaging naririnig nating criticism na yung PIDOS na tinatawag natin, parang palagi binibigay yan mga a week or few days before na umalis. So sabi nga, ang mga pamilya, sabi nila, may mga tinatanong namin, hindi na nga namin natandaan kung ano yung napag-usapan doon kasi ang iniisip namin, makaalis na kami kasi nakautang na kami, kumbaga parang at yung pamilya namin, inaasahan na yung sweldo namin monthly. So yun nga po ang sinasabi natin, sana may isa pang tinatawag na pre-employment orientation seminar na sa tingin naman at tingin ko nag-a-agree tayong lahat na yun yung mas mahalaga. Yung even before you decide na ikaw pala ay mag-a-abroad, dapat klaro na sa'yo ano yung purpose mo, ano yung gagawin mo, paano bang mangyayari sa akin at sa pamilya. No? Kung ba sa amin mahalaga kasi na hindi lang yung ikaw, yung paghahanda bilang OFW, pero ang mahalaga paghahanda rin ng buong pamilya. Maganda to dahil sa problema, may mga pagkakataon na yung miyembro ng pamilya na daragdagan without the consent of the father. Kumisa naman without the consent of the mother, nagkakaroon ng chapter 2. Di po ba? Mahirap yun. Mahirap yan kami. At yun pagdating sa reintegration, nagkakalabo-labo na. Paano ka magre-reintegrate yun kung marami ng pamilya? We're joined today by Director Chona Mantilla. Siya po yung director ng National Reintegration Center for OFWs. And I was surprised dun sa isang pagpupulong ng ILO last week, was it the other week, meron palang ganong opisina. What is it that you do, Director? Pakilipat lang po ng mikropono. Merong ganong opisina, kaya let's hear from the Director. Magandang umaga po sa inyo. Sige Ako po si Chona Mantilla. I am the director of the NRCO. Totoo po yun, Sir Mel. Kahit nga po may isang naghanap ng aming opisina, ang kaharap po ay ASEC na bago rin pong na-transfer sa Manila office, ay hindi po niya matyak kung saan po yung opisina namin. Kami naman po ay nasa Old OWA building sa Intramuros, Solana Streets. Malapit po yan sa isang malaking hotel. Yung mahalang parking, yung bailiff. Tama. Tama. Mahalang parking doon. Opo. So, ang National Reintegration Center for OFWs po, NRCO, hindi po NCR, kundi NRCO. Kami po ay meron pong at least tig-isang regional coordinator sa lahat ng regional offices. Although meron pa pong 3 na wala pang regional coordinators. But we are 21 personnel. We're composed of 21 personnel at the central office and at least 15 to 16 regional coordinators sa lahat po ng regional offices ng Department of Labor and Employment. Ito po ay na-create base po sa Republic Act 10022 before the RA 8042 ng Migrant Workers Act. Ito po ang layunin po natin ay to help the OFWs and families to have an entrepreneurial mindset through awareness of savings and investment. Tama pong sinabi ni Ma'am na bago po umalis ang isang OFW ay dapat nasa kanyang isipan na po ang kanyang pagbabalik. Dahil po ang reintegration po ay hindi lamang pagbabalik kundi circular po ito. Umpisa pa lamang, aware po siya. Ano po ang layunin niya nung siya ay pumunta overseas? Hindi po ba karamihan po ay para sa kapakanan ng sarili niya, sa pamilya niya at sa kanyang komunidad eventually. So siguro banggitin ko na po, Sir Mel, we are operating under the framework of Migration for Development. Ayon po ito sa international din na framework under 3 pillars. One is financial capital, that is harnessing migrants' remittances. Sana ang remittances ng migrants hindi lang po mapunta lahat sa consumables. Dahil karamihan naman po education, housing, or health dahil may sakit ang isa sa pamilya. Pero mas mahalaga po na sa kaisipan po ng OFW, pag-alis pa lamang ay meron na siyang investment and savings mindset. Kung kaya po niyang magnegosyo, kahit na maliit na negosyo,
meron na po niyang entrepreneurial mindset. So harnessing migrants' remittances. Yung pangalawa po ay tinatawag nating human capital. Ito naman po ay knowledge, transfer of knowledge, capacities ng mga OFWs dahil lahat po ng OFWs kahit papaano ay nakaka-attain po ng a certain level of knowledge, skills, even attitude, capacities na sana hindi lang mag-benefit sa kanya but also to the country of the sending country, tayo po yon. Ang third pillar naman, social capital. That is migrants communities. I-harness po natin yung migrants communities abroad, overseas, where the Filipino communities are so that they are able also to benefit the host country as tayo na sending country. So financial capital, savings and investment for the OFW and families. Second is human capital. That's the knowledge, the transfer of knowledge, skills. Yung tinatawag natin, hindi sana brain gain, kundi brain drain, kundi brain gain. And the third is social capital, harnessing migrants communities. Dahil po marami pong, we are very rich in Filipino communities abroad na pwede po silang itap for under the framework of migration for development. All right. Mabalikan ko lang po si Deputy Administrator. Deputy, why is it that some reports have it na mas marami tayong Filipino sa ibang bansa compared to some Chinese and Indians, pero mas malaki yung remittances nila kaysa sa remittances natin? Bakit po kaya ganon? Is it because pakyawan tayo, mura pasahod, dahil kulang ang skills natin? Ano po kaya ang katotohanan? Siguro, pagdating po sa demand, no, sa skills, definitely ang Pinoy, hindi ho tayo nawawalan ng demand sa skills. Dahil kilala tayo sa pagiging maayos magtrabaho. We are known not only because of our competencies per se, but because of our very good attitude towards work. Yung issue ng remittances, siguro maraming factors yon, no? Depende kasi yon dun sa aktual na pangangailangan at pagpapadala nila dito sa ating bansa. Sa ngayon, pinakamataas pa rin sa remittances, based sa datos natin, pinakamataas pa rin yung mga kababayan natin nagpapadala from the US and then KSA and some of those in the top 10 receiving countries natin. So kasama rin dyan ng Singapore at iba pa. Siguro yung issue ng remittances hindi lang dahil sa sweldo but because there are other factors na tinitingnan din ho dun sa pagpapadala. Isa rin sa concern na nare-raised ngayon, syempre yung high cost of sending remittances. No? Yun naman, ang tingin ko doon ay meron namang mga pag-aaral at pag-uusap na ginagawa na rin ho doon. In fact, ito hong mga ganito, isa ho yan sa mga dinidiscuss natin. Na-mention po kanina yung pre-employment orientation seminars. Ang POEA ho, kung may PDOS, no, pre-departure orientation seminar being handled by OWA sa mga papaalis na, ang POEA ho, we have been implementing the pre-employment orientation seminars. So itong mga bagay na ito na dinidiscuss mula pa sa pag-a-apply ng isang worker, yung bang tinutulungan na siyang magdesisyon, yung bang overseas employment is really for him, gaano ba kahanda ang isang job applicant na siya'y mag-abroad? Kasi kung dito sa bansa natin, na dito ka pumapasok, marami kang preparations na ginagawa, hindi lang sa kakayahan mo, kundi yung kahandaan mo, base sa skills mo. And I think more importantly yung social preparation mo, yung iiwanan mong pamilya at ikaw mismo na mag-a-adjust. At ano ba yung dadatnan mo doon? So kasama yan dun sa pre-employment orientation seminars natin, pati rin sa pre-departure yung mga pamamaraan din ng kanilang mga remittances at ano yung mga opportunities naman nila to harness the gains of migration. Okay, very well. Mamaya po bubuksan natin ang ating forum sa katanungan ng mga taga-media. Pero kayo po, Mr. Macatol, matagal na kayo sa recruitment, no? 1970s pa, nabanggit ko kanina, Vietnam War pa, nagre-recruit na siya. Ano po yung mga karaniwang hinahanap ng mga employers mula sa ibang bansa, sa ating mga manggagawa? Una nabanggit na kanina na ang mga Pilipino ay talagang
malinis, marunong magtrabaho, matyaga, at marunong sa lahat ng salita sa buong mundo. Madaling makapag-aral, kaya they are adaptable sa lahat ng pagkakataon sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Iyan ang kailangan ng mga employers natin kaysa China, sa Indonesia, sa Pilipino pa rin ang preferable ng mga employer sa buong mundo. Ano hinahanap nila? Bukod doon sa tiyaga, anong skills? Ano yung marketable ngayon? Engineer ba? Nurse ba? Doktor? Ano po? Halos lahat ng kategory ng workers natin sa buong Pilipinas, doktor man siya, professional, hanggang sa skilled worker, hanggang sa DH. Kasi nga, dito sa atin, unang-una, marami tayong mga naghahanap ng trabaho sa buong mundo na hindi natin mabigyan ng trabaho dito sa sariling bansa natin. Kaya marami ang mga tao na mga gustong maghanap buhay sa ibang bansa dahil dito sa Pilipinas ay hindi na sila mabigyan ng trabaho ng ating gobyerno po. Opo. Karaniwan po ba magkano binabayaran ng isang empleyadong gustong magkatrabaho sa abroad? Depende po sa kategorya kasi yung mga anak ko kagaya ng marine engineer, pag nagkaroon ka ng rangko na kapitan ka na, kumikita ka na ng $5,000 to $10,000. Kung nag-start ka dyan, oiler, halimbawa, mababa ka. Pero every time na bumaba kayo, nag-upgrade kayo ng inyong skills para pag sakay nyo ulit sa barko, madadagdagan na ang sweldo nyo, bibigyan na kayo ng higher rank. Opo. Hindi naman sa binubuking ko kayo kay Kim Inares ng BIR, pero magkano yung binabayaran ng isang manggagawa na gustong magtrabaho sa abroad sa recruitment agency? Ang nasa batas po natin, maliban sa mga DH na nasabi ng POEA ay libre. Pero sa lahat ng aplikante sa skilled up to the highest ay 1 month salary ang ibabayad sa recruitment agencies. Pero iyan karamihan, kadalasan na ginagawa namin, lalo na ang aking ahensya, na apply now, pay later. Babayaran sila pagdating na nila doon sa job site kasi ayaw namin silang mangutang dito sa Pilipinas bago umalis na magbabayad sila ng interest. Kaya binibigyan namin sila ng karapatan na apply now, pay later, na pagdating doon, yung unang sweldo nila ay ibabawas ng employer at i-remit sa amin. Ayun ang kadalasan na ginagawa ng aming ahensya po. Opo. Salamat po. Mamaya yung hinagpis nyo. Lito, sa inyo, ano pagkakaiba ng inyong sistema ng recruitment? Well, land-based po kami. So, kung natanong mo tungkol sa fees, ganun din po. 1 month talaga po ang authorized ng POEA. At yung mga household sector natin, yung nagtatrabaho sa loob ng bahay, walang placement fee po yun. At saka mga bansang may patakaran na bawal ang placement fee, ay walang placement fee tulad ng Canada, ibang skills sa US ay walang placement fee. Sa Europe, Norway, walang placement fee po yun. But marami sa aming mga recruitment agency rin dahil sa negosasyon, na kumbinsin namin yung employer na sila magbayad lahat ng gastusin namin, pati yung kita namin, ay katulad sa LBS, ay sa amin mga 70 to 80% ng mga employer at mga palis namin ay walang placement fee. Employer ang nagbabayad po nun. Pwede yun. Marami po. Yes. Makita nyo sa pahayagan sa Sunday, basa nyo, no placement fee, no placement fee. Ibig sabihin, employer nagbabayad. Mayroon pa rin, marami pa rin po. Talaga. Kung gano'n ang sistema, naiiwasan natin yung balasubas na employer. Yung pagdating doon, nanakawin yung kontrata, kukunin yung passport. Yes, of course. Nasa pamimili ng isang agency kung ano yung mga employer niya. Kaya lang yung pagkuha ng passport kasi isa, lalo na sa Middle East, isang immigration policy po ng mga bansang pinupuntahan natin na medyo mahirap mabago sa ngayon. Kaya ginagawa po ng ating pamahalaan, ng DOL, nandun na naman po ang ating Secretary of Labor, ay magkaroon ng multilateral agreement to understanding with the help of mga UN institutions tulad ng ILO, IOM na mabago yung kultura ng imigrasyon nila doon.
Dahil yun po yung patakarang na pinapairal nila na pagdating ng ng isang manggagawa, whether Filipino o Americans, ano? Amerikano o Pilipino yan, or British, parehas po, yung passport, pag napunta ka ng Saudi Arabia or anumang parte ng Middle East, hawak po yun ng personnel manager, yung passport. Hindi pwedeng hawakan ng manggagawa. Opo, kasi yan ang immigration policy, Okay. immigration law nila. Yung contract substitution. Yung contract substitution naman, ang daming option po yung manggagawa para malaman niya kung may pagbabago sa kontrata niya. Unang-una, yung dito pa lang sa POEA, napaprocess siya bago siya umalis eh. So, ngayon, mayroon ng ang tinatawag nila POEA app, ano? I-download lang niya sa kanyang cellphone yung isang application app ng POEA at matatanong niya kung unang-una nakarehistro ba yung position na in-applyan niya at magkano yung sweldo para sa position na yun. Siguro kailangan may parating natin sa ating mga aplikante at saka mga nandun na rin sa ibang bansa na napakadali na pong makita ngayon ang katotohanan dahil online na ang maraming serbisyo ng POEA. Kung hindi sasamsamin yung telepono. Yun. Right. May dadagdag po kayo. Yes, please. Yung sa sinabi ho ni Mr. Lito, napaka-importante ho kasi yung kaalaman sa workers. No? So, yung pagbasa ng kontrata, dapat yun mula sa employment agency pa lang, or rather sa recruitment agency, na ginagawa naman ng karamihan ng ahensya natin. Pinapaalam na nila dun sa workers yung mga conditions, terms of employment, bago sila umalis. Hindi dapat aalis ang isang worker na hindi niya alam kung ano yung nasa kontrata niya, magkano si swelduhin niya, ano ang hours of work niya, ano ang benepisyo niya, ano ang kanyang tatrabahuhin doon. Dapat dito pa lang, sa recruitment phase pa lang, alam niya kung ano yung papasukin niya. And then, sa ngayon nga, nabanggit kanina ni Mr. Dito na napakarami na ring paraan ngayon. Karamihan ng services ng POEA ngayon, we're trying to have them online so more people can have access to it. So, ang isa na pwedeng tingnan nila, yung POEA website natin, na every afternoon po na ina-update natin. Afternoon po, oras sa Pilipinas. Oras sa Pilipinas. Okay. Every 5 o'clock yan, ina-update po namin yan, pati status ng ahensya, job orders, at lahat-lahat po. At meron na rin tayong mobile app, no, na pwede nilang ma-download. Meron na rin ho kaming ine-explore ngayon na text POEA para lang tingnan kagad yung status ng ahensya at tingnan din yung status ng job order. And even yung ating application ngayon sa balik manggagawa na i-discuss ko later, no, para bago kayo matapos at mai-announce sa lahat na online na rin po yung application natin para sa ating mga balik manggagawa. Very well. Okay. Siguro makinig tayo sa dalawa nating kasama na nagtrabaho sa abroad. Zeni, ano yung karanasan mo for 25 years? Ano, purong ngiti ba yun o may hinagpis din? Both. Both, okay. Okay po. Good morning to everybody. Thank you po sa invitation. Ako po si Zeni Concepcion. Nurse po ako. I was hired through POEA. I did not pay anything for the placement fee. Hanggat sumunod-sumunod po na mga agencies na napuntahan ko, like King Faisal Specialist Hospital, libre po yun. Ang trabaho ko po bago ako umalis is I am an operating room nurse as a staff nurse. But when they saw... Lapit lang po sa mikropono. But when I saw po, yung qualification ko po, kasi I was a part-time clinical instructor din po dito sa Philippines. 6 years po ang experience ko bago ako nag-Saudi Arabia, which is another problem from some of our nurses here na 2 years pa lang gusto na nilang umalis. That is one point that I always advise them na kailangan minimum of 3 years, kailangan nagtatrabaho ka pa dito sa Philippines kung meron naman trabaho. Yun Yun ang ang problema dahil big problem. mag-i-emplea ako sa ospital, magbabayad ka pa para maging empleyado ka lang. Opo, marami pong problema sa Pilipinas. So anyway, at the end po, hanggang sa umuwi po ako, nurse manager na po ako ng operating room department. I handle the CSSD, I handle the recovery room, OR, day surgery, and ang expertise ko po is
accreditation of international standards. So nung dumating po ako dito sa Philippines, I'm really glad to meet you po because you told something about financial capital, human capital, and social capital. I'm talking for myself now. When I arrived here in Philippines, nung nandun pa po ako sa Saudi Arabia, of course, we need to think of coming back. Meron na po akong, thank you Lord, meron na po akong isang doktor at meron na po akong isang nurse at isang apo na ngayon. Talaga? Oh, it doesn't show. Anyway. Thank you po. So, anyway, when I was still in Saudi Arabia, nag-start na po akong sumusulat, even to POEA, through email. Looking of something what I will do in my own country that I could share what I learned. Hindi lang po ako, marami pong mga quality assurance nurses that I know because I started po pala ang Nurses Association sa Saudi Arabia. I'm the founder of Philippine Nurses Association, Jeddah, that I put the 15 hospitals together in the Western region. And up to now, I am the advisor of these 1,000 nurses there. Okay. Opo. So, paano nangyari? Anong ginagawa nyo ngayon? Okay. Ngayon po, I'm so glad, really, thanks to God, number one, and because I met Manong Lito when I went to POEA as one of the interviewers for King Faisal Specialist Hospital. 2003, bagong-bago pa yung office ni Manong Lito, and we met there. So, I think he saw my qualities. So, nirecruit ka niya ngayon sa staff niya? Actually, ganun. hindi naman po full dahil I am retired. So sabi ko, I want to have my own time. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 3 days in a week lang po. Okay. And then, I came for my sister who is a cancer patient. Again, the agency, yung pong nagpapa-doktor papunta po sa China for cancer. So I was a nurse of my sister wherein she was so happy. 3 months po ako sa China. And I saw how they care patients in China comparing to all over the world kung paano po yung cancer patient. Kinuha po akong vice president ng New Life Group for Cancer Conquerors of the Philippines. Good. So I'm helping po doon. Very well. Another thing is, so nandito po ako ngayon nakatira po ako sa condo. Nakabili po ako ng condo ko sa Manila. Marami pong problema sa condo. Sa susunod Another na yan. thing na po Sa yan. susunod na yan. Opo. Oo. So yun po, why I connected with the condo is because with my managerial skill, I was able to apply it with my residents na kung papaano kami mag-unite po as in one to solve the problems. So yun po ang pinagkakaabalahan ko. Lastly po, also I am with PNA National and I am a member committee for chapter affairs ng asosasyon po. And we just discussed something about nurse-led clinics. And this is going with the entrepreneurship, with the reintegration. Okay. Opo. So, congratulations. Well-placed na kayo. Si engineer kaya. Engineer, in your case, ilang taon po kayo sa abroad? Almost 20 years, sir. Opo. At may asawa na kayo nung umalis kayo? Meron na po at meron na akong 3 anak. Aha. Okay. Kumusta po ang trabaho sa abroad? Saang bansa po kayo nakarating? Unang-unang po ang pag-abroad ko ay dito sa Nigeria, 1982. Na-recruit ako ng OADB nung araw. OADB, so dito pa, natatandaan ko si Mrs. Castro. So, 3 taon ako ron na bilang nagturo ng isang construction subject, painting and decorating. So, 3 taon ako ron, pagkatapos, rin kami, PIDOS din na tinatawag ngayon. Noong sa PIDOS, magandang mga sinasabi ron sa PIDOS. Sa unang-unang tinandaan ko talaga, savings first before expenses. So, nabanggit ko yan sa misis ko.
So, ang mga remittance na pinapadala ko, may ipon doon. Kung bagay, 100% ang aming remittance doon. So, 70% sa misis ko, 30% sa akin. Sa akin, meron din akong savings. Sa misis ko, meron din saving. So, sa 3 taon na savings na yon, nakapundar kami ng isang maliit na negosyo. Ang unang negosyo namin dito sa transportation business. So, ito ang naging una namin na negosyo. So, makalipas uli ng mga 2 taon na wala na ako ng trabaho, so mini-maintain ko itong nag-iisang sasakyan. So, naka-apply uli ako sa isang agency dito sa Dumes Company kay Mr. Esek Alunin. So, ito ay 1988. So magmula doon, nagsimula na ako sa Saudi Arabia hanggang 1998. So magmula noon, so ganun din, 70% sa misis ko at 30% sa misis. So ganun din ang amin naging pinag-usapan. So savings first before expenses. So ito so sa 12 taon, sa ipon na ito, so napalago namin itong negosyo na ito hanggang sa dumami ng dumami. So pagkatapos noon, ayun na, 2002, nagkita kami ni Sir Lito Soriano. Opo. Dito, naulit-uli ako na pumunta ng Saudi Arabia. So yun, nagkakilala kami hanggang sa tuloy-tuloy na. So natigil ulit, natapos na yung kontrata na naman, natigil na naman ng 1 taon, kinuha ko ni Lito Soriano. Okay. So, yun pala ang cardinal rule nyo, savings before expenses. Okay. Hindi ho nagka-ulcer yung anak nyo. Hindi naman, sir. Hindi naman, Dahil baka mamaya, yun ang isang problema ron. Baka mamaya kaiipon, nagkasakit, lalong mas magastos. Di po ba? Hindi naman po. Pero yun ang talagang sinunod nyo. Yun talaga. So, bawat abroad ng isang manggagawa, dapat maging fruitful dapat. Maging fruitful dapat. Kasi, Siguro po, hindi makulit yung misis nyo dahil meron mga misis na sa halip na kumustahin muna yung mister, kumusta ka na sweetheart, wala ka pang padala. hindi naman po ganun. Okay. So yung kagad ala pa kayong padala mo. So sa inyo, hindi ganon. Hindi ganun po. Kasi ang sabi rin ni Mrs. Hindi habang buhay may abroad. So dapat mag-ipon muna. So pagdating mo ng 60 years old, katulad ko, meron kang lilingunin habang habang matanda ka na. So ngayon, ito ngayon ay pastime ko kay Engineer Lito. Nagte-technical interview. So gano'n na, sir. Masaya, no? Pero bibihira yun sa inyo Dahil sa meron kasing umaalis pa lang ng Pilipinas, pati yung kalabaw na walang kinalaman, nadadamay, di po ba? Hindi, opo. Yun ang isang problema. Sa ECMI, ano yung karaniwan nakakarating sa inyo? Actually, Melo, totoo po yun. Kasi kumbaga parang yung sinabi ni Sir kanina na kailangan mong i-inculcate sa mga families left behind yung kahalagahan ng sakripisyo at saka kahalagahan ng parang remittance na yun nga tama yun. Yung module na binibigay din natin sa mga migrant families left behind, savings first before expenses. Pero napakahirap po yan na ipatupad at i-implement kasi generally tayong mga Pilipino hindi tayo nasanay mag-ipon. Kaya parang itong ganitong konsepto, parang kailangan mong ulit-ulitin. Sa totoo, sa programa namin, sa mga communities, nagbibigay pa kami ng alkansya. Para lang as a symbol na pag nakita ninyo itong alkansya na ito ang magpapaalala sa inyo na dapat meron kayong sinusubi. Ang gusto ko lang sabihin din, Melo, kasi kay ma'am na nurse at kay sir na engineer, hindi masyadong problematic yung usapin ng pag-reintegrate at yung pag-empower ng sarili. Pero sa atin po, sa mga parishes and communities na ino-organize natin, ang medyo problematic sector talaga, yung mga nandoon sa less skilled natin na workers, no? Na ang kinikita nila, magkano lang, mga 15,000 and below. Kumisan nga sabi natin na $400 para sa mga kasambahay, pero sa totoo, pagdating sa ibang bansa, hindi naman talaga
talaga yan yung actual amount na nakukuha nila. Maybe because of the unlawful deductions, yung mga dapat wala pero may mga bawas. So, ang sabi namin, kumbaga parang, kaya yung programa po natin sa simbahan, holistic. Sabi natin, dapat mula sa mga anak, may awareness ng pagpapahalaga sa sacrifices. Paano? So ito, ini-institutionalize natin yung program sa mga, nagsisimula po kami sa Catholic schools and diocesan schools kasi yun yung linya ng, ng Migrants Commission sa Catholic Bishops Conference. So, yung institutionalization ng program is through the Guidance Counselor's Office. So mula dito, parang sabi namin, tignan ng eskwelahan gaano karami, ilang porsyento ang anak ng OFW. And may mga pag-aaral po kasi na lumalabas na sinasabi na academically problematic ang mga anak ng OFW, tapos sila parang masyadong materialistic na yung values, no, nawawala simply because even parang whether they like it or not, yung pang-augment kasi ng absence ng parents sa kanilang mga anak ay yung material things. So yung mga bata parang nasanay sila doon. Kaya ang sabi namin, sana mahalaga yung values, yung frugality, no? Yung matuto silang magtipid at iyaan yung parang ilan sa mga programa na parang ini-implement sa mga eskwelahan na meron na tayong program for SDOs or Sons and Daughters of OFW. Kumusta ang response? Okay naman. So for Camelo, nung 24-25 itong month na to, November, katatapos natin, last week lang, katatapos natin nung first national convention ng mga Sons and Daughters of OFW formators. And dun sa convention na yun na 2 araw, halos napaka-emotional, napakataas ng energy kasi yun talagang yung pag-testify ng mga mentors, no, ng mga guidance counselors and teachers, dun mo makita kung gaano talaga yung daladalang bigat ng pakiramdam ng mga anak. Doon sa usapin ng pag-alis at kung papaano din nila parang yung coping up mechanism nila. Kaya po yung mga tingin namin, yung programang ito ng Sons and Daughters, ini-encourage namin at talagang tingin namin ito yung isa sa magandang sagot para sabihin natin na yung even yung mga bata valuing the sacrifice, matutong mag-ipon, wag masyadong magastos, pagpapahalaga sa remittance, ito po yung isa sa factor na pwedeng tignan para talaga sabihin natin na successful ang possible reintegration ng OFW. Very well. Alam po ninyo yung naiyawan, kung gusto nyo pumasyal, doon lang sa may pre-departure bago pumasok, doon kayo makakakita ng iyakang katakot-takot. Yung mga anak na nagmamakaawa doon sa mga magulang, kung pwede lang, huwag ka nang bumiyahe, mama or papa. Tapos pagpasok ng OFW sa loob, makikita niyo yung naiiwan, maluluha na naman siya dahil hindi naman nagbago yung naiiwan. No? Heritage site. Anyway, yes please. Nais ko lang idagdag, no? Kasi napakaganda nung sharing sa atin nila sir, no? Yung mga OFWs na may actual na experiences talaga doon. Para mahina yata yung mikropono natin. Merong kaninang nabanggit, no, na yung bakit kailangan magbenta ng kalabaw, kailangan magbenta ng pag-aari, kailangan magbenta ng property. Kung minsan nakakagulat din ho. Kasi kung susundin talaga, ang placement fee, sabi nga ni sir kanina, sa batas natin, 1 month salary lang yan eh. Full 1 month salary lang siya. Kaya kung minsan nakakagulat, bakit merong mga nagbabayad ng 500,000, 300,000, 200,000? Kaya paulit-ulit ho yung panawagan natin at information sa kababayan natin na kapag domestic worker, kapag seafarers, kapag caregiver, wala po yan na placement fee. Ang may placement fee po ay other skilled and professionals but only maximum of 1 month. At may mga bansa na hindi ho pinapayagan, na nabanggit kanina ni Mr. Dito, na mga bansa na hindi pinapayagan ang pagbabayad ng placement fee. Nandyan ang US, nandyan ang Canada, nandyan ang Norway, nandyan ang UK, nandyan ang Netherlands. So ito kailangan na paulit-ulit po natin at pagtulong-tulungan na ipaalam sa ating mga kababayan. And then, yung kanina na pag-usapan na ito yung kontrata dito, pagdating doon, may mga pagbabago na magnit naman na common na concern ng ating OFWs. No? Napakahalaga ho nung monitoring ng ating mga OFWs. Kumbaga, mula dito,
at sila'y nakaalis, nakarating sa bansa na kanilang pinupuntahan, napaka-importante ng monitoring, lalo na sa tulong ng ating mga legitimate license agencies that deployed the workers. May mga ahensya tayo, maganda ang sistema nila. No? Sila, Kalito is mula umalis dito hanggang pagdating doon, tiningnan namin yung sistema nila tinatanong nila, kinukumusta nila yung workers doon. Pagkadating pa lang doon, kung kumusta ka na, natanggap mo ba ang dapat, maayos ba yung pupuntahan mo. At napakahalaga ng Filipino communities po natin sa abroad. Ang mga simbahan natin, mga religious groups natin, mga kababayan natin doon na nagtutulong-tulungan para ipamahagi yung tamang impormasyon po sa ating mga kababayan. Okay. Lito, may dadagdag ka. Tapos si Director, tapos yung hinagpis portion. Sige. Siguro tapatan ka, Melo, no? Dati rin akong OFW for 6 years. No? Hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Ang natapos ko lang ay 1 taon bilang telephone technician at 1 taon isang telegraph operator. Kailan ba ako nag-abroad, Melo, ay empleyado na po ako rito. Sa Saudi, naranasan ko rin yung maring binabanggit ng ating mga kasamaan dito. Mababa lang yung pinag-umpisahan kong sweldo, $325. Kaya lang, gusto ko sang liwanagin, ang pag-abroad ay partnership ng mo at saka ng iyong magulang o kayong asawa. Yun pong ginawa namin ni Mrs. Kaya bago ko umalis, nilista namin lahat yung mga dapat namin gawin sa maliit na sweldo na yon. Ano yung pangunahin na dapat na bayaran o gastusin, whether we like it or not, we have to do that. And what are those that are 50-50 kami mag-decide. At saka yung isang tabi na muna, tulad ng mga gamit sa bahay, nasa panghuli po yun eh. So after 6 months, napag-usapan namin ni Mrs. na dapat tulungan niya ako. Dahil kulang yung sweldo. Kaya 6 months po, nagtayo na ng turon at isang maliit na tindahan si Mrs. Sarap ng eskwelahan sa bahay namin. So meaning, dapat katuwang mo palagi yung pamilya. Huwag ka lang aasa sa kita mo sa overseas. So as early as 6 months pagkaalis ko, mayroon ng maliit na negosyo ang misis ko hanggang sa lumaki yun, makatapos ako ng 6 months. At napaganda pala pa yun dahil nakikita ng mga anak mo yung pagpupursige, hindi lang nung magulang, yung tatay na sa ibang bansa, kundi ang nanay nila. Kasi ang nanay nila, ang misis ko, pagdating pa ng alas 4 ng umaga, nag-ready na siya ng mga tinitinda niya. So nakikita ng mga bata yung values of working hard despite the fact na nasa overseas ako. So again, working overseas is for our family. It should be a partnership between yung nasa abroad saka nandito. At yung sinasabi ni Engineer Percy ay savings muna bago expenses. Yun din po ang nasundan namin ni Mrs. Investment muna bago nga tapos savings tapos expense. Pero Lito, karaniwang rason ng isang Pilipino bakit lumalabas ng bansa, mabigyan ng magandang edukasyon yung mga anak. Pangalawa, magkaroon ng bahay. At pangatlo, magkaroon ng negosyo. Tama ba yung priorities na gano'n? O dapat unahin muna yung negosyo? Actually, nakita ko sa base experience ko, kaya nga, natagurian tayo last year na model OFW family ng OWA, ang pamilya naming Soriano. Dahil naipakita namin na hindi kailangan matagal na panahon sa 6 na taon na pang malagi sa abroad ay naka-reintegrate ako ng mahusay at yung pamilya ko rin ay actually pagbalik ko may negosyo na kami. Meron na kaming sari-sari at novelty items sa harap ng bahay namin mismo. So ang mungkahay ko hanggat maaari pag habang nasa abroad yung asawa, lalaki o babae, mag-umpisa ka na rito. Tama yung sinasabi ngayon, aalis ka pa lang. Kung iniisip ko ngayon, ano bang ginawa ko noon? Yung pala, bago paalis noon, nag-iisip na kami ni Mrs. Paano yung pagbabalik ko eh. Kaya nung nandun na ako, 6 months pa lang, nag-start na kami magnegosyo eh. Kaya nung pagbalik ko, hindi na ako mahirap para mag-isip ng negosyo dahil ginagawa na namin nung nandun pa ako sa ibang bansa. So dapat pala rito mga kaibigan talaga, kung may asawa ka, dapat matino yung asawa mo. Dahil meron ako mga kakilala na nurse, nagtrabaho sa Saudi. Pag uwi rito hinagpis ang inabot dahil yung mister, nadagdagan na yung anak pero hindi sa kanya dahil nasa abroad siya. Sakit ng ulo yun. Ano po ang inyong maidadagdag, Director? Idugtong ko lang po yung binanggit kanina po. May mention ko po ilan sa mga proyekto na hinahanda po natin kasi na-inspire po tayo sa success stories. Itong dalawa nating OFW. Early next year, 3. Yes, 3. Sorry. So early next year, we'll be launching the Change Agents Summit. Ito pong Change Agents
Ang change agent po ay private person, hindi po gobyerno, person who has attained a certain degree of reputation or success bilang OFW. At siya po ay willing na mag-handhold, magturo, maka-inspire ng other OFWs to at least attain the same, kung hindi man the same level, kundi to be encouraged to try to engage in business or other ventures na matatap po ang kanyang na-earn abroad. So, we are at least targeting 100 of them. Sa ngayon po ay kalahati pa po ang aming nalista. So, idadagdag ko po kayong tatlo sa aming important change agents list. Yan po ay ating gagawin first quarter. Pangalawa po, sa reintegration, ang template po natin, because NRCO does not work alone, hindi po namin kayang mag-isa. We partner with NGOs, other private and public agencies. Ang template po natin dyan ay tinatawag na Assist Well. Assist Well for return and reintegration of workers. Naumpisan po ito sa Libya dahil nag-repatriate po tayo. Meron na pong 4,633 as of November 14 na bumalik from Libya. Ang WELL po ay nagkakahulugang W for welfare. Ito po ay nag-umpisa, it would include transport assistance, ito pong counseling, medical if needed, and pagdating pa po lamang nila sa airport with OWA, POEA, NGOs, LGU, DSWD, ilan lang po yan, DOH, at marami pa pong iba. The NGOs also are helping. Ang E po ay employment, whether local employment or there are those wanting to go abroad again. So meron tayong Bureau of Local Employment, there is the Field Job Net, and Job Start, automated po yan, ma-access po yan online so that they can find, because alam naman natin hindi lahat ay magiging negosyante o entrepreneur. Yung iba ay tailored for employment. So they want to be re-employed here or abroad, local or overseas. So we have regional offices and we work with those regional offices for that. And then L for livelihood. Ito po yung ibang merong knack for business. Tutulungan po natin sila through entrepreneurial trainings, financial literacy trainings with OWA, POEA, the NGOs, because they are very good at that. Nauna po kayo sa amin dahil 2007 pa po ang NRCO and we are linking with them. Ako po ay September pa po lamang umupo sa NRCO. I came from the regional office, Region 7, 12, and Caraga. At ako po naman ay privileged to work with OFWs sa Italy. Kaya kita ko po rin ang buhay, ang hirap at sarap ng OFW. Ang L po, last L is the legal service assistance. Kung may problema po, we have the NCMB, National Conciliation Mediation Board at NLRC, and even POA and OY self, DSWD, the counseling aspect. But si legal service, dyan po, kung may mga problema sa pag-uwi nila, hindi na susweldohan, hindi pa nakuha yung sweldo o kulang yung sweldo, doon po sila pwede lumapit sa regional offices sa aming mga regional coordinators. Ngayon po, pwede ko pong ibagita si Ma'am, very inspirational yung being a health professional. Last week, kasama ko po kayo, Sir Mel, ILO DIWAB, the International Labor Organization, decent work across borders, that's DIWAB, yes. Meron pong tinurn over sa atin, bagamat ito ay inaayos pa natin, fine-tune pa natin. Ito po ay online skills course for health professionals who would want to venture into business. Dahil, for example, merong grupo ng mga nurses, doctors, caregivers sa Australia. Through a Filipino community, they communicated with us, sabihin, gusto na namin umuwi. Ano po ba ang aming mga pwedeng negosyong ma-invest? So we are, nag-umpisa po lamang po kami, and then we are linking with other financial institutions. We are preparing a window of investment options from low to high end. We have published the initial menu in our Facebook, NRCO Facebook. Pero itong online course na tinurn over ng ILO DIWAB, it is self-paced.
responsive. Meron pong 4 na modules doon which would guide basic skills lamang po. The health professionals, open po ito kahit hindi health professional, which would guide them to have a basic skills training on business. So, ito po ay, kasi ang online course pala ay experiment pa po yan para bang i-fine-tune. Dahil may glitches pa po yan, so we'll be piloting it for at least 10 professionals. So, ang hand-holding po doon sa NRCO is the service directory of institutions which can link with us to provide a business window. Yun po ang ilan sa programa. Salamat po. Andito na tayo sa hinagpis portion. Sandali lang po. Ano yung hinagpis nyo, very briefly? Masaya itong mga kasama natin nag-abroad. Kayo may agency, mukhang nananaghuy kayo. Ano ba nangyari? Salamat po, Mel. At Medyo XL lang po natin. ay siguro para ma-exhaust ko lahat ng hinanap, may listahan akong ginawa. Ito, sorry lang kay Deputy Admin Reyes na siya ang nandito. Ang may kasalanan nito, si Administrator. Si Administrator, hindi siya. Hindi po. Sige po. Ito ay POA case number RB 14-06-1109. Gumawa si Kwan dito ng order niya ng August 22 na sinuspende na ang lisensya ng GMM without due process by mere motu proprio. Kinansel niya ang lisensya ng August 22 pagkatapos ang show cause order was issued August 26 na magkakaroon ng hearing. Ang hearing was scheduled siguro mga another 10 days. Tapos? Pagkatapos, gumawa na kami ngayon ng verified answer. Kung ginawa lang ito ng POEA investigator na September 18, lahat ng sinabi ni Deputy Admin kanina na lahat ng dokumento na GMM na sinubmit dito sa dalawang workers na ito na dapat pumunta sa Middle East ay kompleto. Lahat ng job order, lahat ng accreditation ng principal, dumaan sa Polo, dumaan sa Philippine Embassy for verification at sinubmit namin sa POEA. Lahat-lahat ng dokumento kasama na ang pre-departure orientation seminar na yun ang huling-huling iniation ng POEA, lahat ng dokumento na binibigay sa workers. Kasama na yon, sinabi niya pre-departure orientation seminar, medical examination, kasi kailangan din may pre-medical, pre-departure medical para malaman na yung pinadala naming mga workers ay talagang physically healthy. Kasi pagdating doon sa site of employment, pinamimedical ulit ng employer. Pag nakita na may sakit, pinababalik dito sa Pilipinas na at the expense ng agency rito. Okay. Kaya yan, kinuha namin dito sa mga accredited license clinics para sila ang sumagot kung sooner or later makitaan ng sakit pagdating doon sa ng employment. So, sorry lang po, Deputy, kasi kung ito ay inimbestigahan muna bago binigay yung penalty sa amin, nakita sana ni Administrator na kumpletong lahat, walang isang dokumento na hindi dumaan sa POA. Lahat yan, process ng POA, nandito lahat yan. Okay, na-submit na po ninyo ito? Na-submit na ito, pero hanggang ngayon pending pa rin. Ang nakakalungkot dito po, Mel, ay itong may mga visa na 12 na inabutan ng suspension, 2 sa Korea ay may penalty na ang GMM. At saka yung sa Malaysia na 10
ay ganunin, magpapile na rin ng kaso sa aming agency dahil bakit hindi sila nakalis na may visa na. Kaya iyon ang pinakikiusap namin na sana mabigyan na ng justice itong ginawa ng cancellation without investigation. Iyan ang gusto kong malaman ngayon na kung anong magagawa ni deputy dito kasi wala dito si administrator na kailangan mabigyan ng solusyon. Dahil kung hindi, kayo ang magugulpi. Magugulpi kami. Dahil nga yung sinasabi ni Mel kanina, lahat na sa atin, kailangan natin na ang pagpadala ng mga workers sa abroad para kumita sila ng pera. Pangalawa, magkakaroon tayo ng foreign exchange remittances na makakatulong sa mga ating gobyerno. Opo. Okay. Deputy, paano ang gagawin itong ating kasama naghihinagpis, magpapasko? Ano pong tingin ninyo? Sige po. Of course, I cannot respond in details, no? Of course. Because the case is being handled by our adjudication office. So alamin ko lang po mamaya kung ano po ang estado niyan. But to give a direct response, no? Dahil we don't want to preempt whatever the recommendation will be and the final decision of our administrator. I just would like to put emphasis po that our adjudication office or the POEA itself has a process being followed in adjudicating cases and responding to complaints of workers. So may proseso naman po yun at nabibigyan din ng pagkakataon yung ating mga ahensya o even employers or even workers. May mga workers din po kasi paminsan-minsan no, na nagkakaroon din ng complaint naman against sa kanila yung employers or the workers. So merong pagsagot, binibigyan niya ng due process ng pagsagot at ine-evaluate yung mga pagsagot po na yun. Nonetheless, the details, I cannot respond to that. But anyway, we fair play will be assured. Yes, of course. Fair play is being assured. Okay. At ang ating administrator naman ay parehas at patas sa lahat po siya. Okay. Okay. Ito. May isa pang hinagpis pala rito. Kaya doble hinagpis pala. Sige po, pakisuyo na po. Ito, Deputy Admin, hindi ko malaman kung saan kinuha ni Administrator itong penalties na ito na pinapatong nila sa recruitment agency na nakalagay dito. A. For 2 counts of violation, Section 2E, suspension of license for a period of 18 months. 18 months, ngayon mo lang nalaman ito na may isang taon at kalahati niya. And unit of the penalty of a fine in the amount of 900,000. Yung 2 counts na yan, yung letter B naman, may nakalagay 2 counts also violation of Section 2Q. Suspension of license for a period of 8 months. So, i-combine mo yung dalawa, 18 plus 8 is 26 months, more than 2 years. Yung number 2 nila, meron na rin in lieu thereof, a penalty of 400,000 is being imposed. So, in short, 1,300,000 ang babayaran ng agency without investigation na kung hindi, suspendido kami ng 2 years and 2 months. At the same time, may demanda pa kayo mula doon sa mga manggagawa. Exactly. Okay. Sige po. First, if you see the rules, meron po kasing mga categories of violations and corresponding penalties observing due process. So, hindi naman po nagpapataw ng whatever penalty ang POEA without going through hearings, without going through the process, what we call due process. So, may sistema po yun at yun naman po yung sinusunod natin. But naiintindihan po namin, sir, yung inyo pong hinaing sa amin. So, sabi ko nga, hindi ko maibibigay sa inyo ang detalya ngayon yan at may action po dyan. But rest assured naman po na ang mga desisyon naman hong lumalabas sa POEA, violations of agencies, violations of employers and even workers, pass through
the processes under existing rules and regulation po. May mga options naman po yan for appeals, motion for reconsideration, may mga gano'n naman po yan. All right. Yes, please. Tess Ramiro, Catholic Media Network. Address po ito sa inyong lahat. Because we were talking about... Isa, dalawa na lang muna. Baka abutin na tanghalian. Isang ad. Kasi we are talking about $23 billion na remittances, right? Does any one of you, your group, have any idea how much a particular OFW to be invests or spends money before actual departure? Magkano on the average ang nagagastos ng isang potential OFW from the beginning to end? Meaning to say, kaya nga na ipag-usapan yung pagsasanla ng Kalabaw, just an idea, ballpark figure. Magmula dun sa application, magmula sa pag-attend ng pre-employment seminar, PDOS, filing of whatever fees are needed for POEA and OWA, etc. Until because you're talking about 1 month na dapat walang placement fee, etc. etc. That's my first question. Second, doon sa $23 billion na remittances, how much of that goes to the bank and how much to the families of the OFWs? And how much to the government agencies? Kasi imposible naman na may remittances na walang nakukuha dyan. Unless you want to explain further on that matter. Yun lang. Salamat. Yes, please. Thank you, Tess. Well, those expenses, unang-una, yung personal document ng worker na gastos na yun, no? Passport, yung mga supporting documents niya na dapat authenticated, yung mga clearances niya in BI, medical examinations kung siya ay napili. Hindi siya pwedeng mag-medical na hindi pa siya napili ng agency. Siguro aabot yan almost about between 6 to 10,000 pesos yun. No? Kasama na rin yung mga incidentals niya kasi mag-a-apply siya. But kalimitan sa mga agency, libre po lahat yung pag-a-apply. Mga application form, walang bayad po yun. Bawal po yun. Minsan may mga envelope na binabayaran sa ibang, bawal po yun. Ang kakulangan lang kasi ng ating mga aplikante ko minsan ay yung idulog sa kinaukulan, yung nararanasan niya. Hindi niya sinasangguni sa POEA or sa Department of Labor o sa regional office nila. Kung ito yung naranasan niya sa palagay niya ay hindi tama. Tahimik. No? Okay, idagdag po natin yung assuming na may placement fee. So 1 month po yun. Kung anong sweldo niya, i-multiply yan sa average na exchange rate na umiiral ngayon. Katulad ngayon, nasa 44.90 siguro ang palitan ng dolyar. Yun po. Yung gastusin naman, pag napili na siya, nasa loob na siya ng POEA, under sa rules po ng POEA, yung babayaran sa POEA na fee, that's about 200 pesos, yung OWA at saka yung visa, ay gastos po yun ng employer. Kung hindi magpadala yung employer, dapat yung agency na yun, kukuhain niya doon sa 1 month na placement fee at wala nang karagdagan pa dapat na kukuhain sa aplikante. Kasama na rin po yung ticket, libre po yan. Okay. So, yun po yung parang dapat may masasabing investment. Kailan napakalaking investment dapat na gagawin ng aplikante? Yung isang guni, kung meron siyang di naintindihan, tanungin mismo sa ahensya, huwag siyang magbayad sa hindi yung cashier mismo ng agency. Kung minsan nagbabayad kung kani-kanino eh. Yung ahente nila na nagdala, kamag-anak mismo nagdala sa Manila, ay doon sila nagbabayad eh. Dapat maging, meron din silang sinasabi na responsibility, ano, na isang guni ito, sa mga kinaukulan, kung mayroon silang hindi na naunawaan sa mga proseso. So, may mga agency na binanggit naman nito, na apply now, pay later. Marami pong gano'n, no? 10,000 plus 1 month. Kunwari, kung yung sweldo 500, so that's about 30,000. Ngayon, ang isang katotohanan lang dito sa Asia, liwanag ko lang, ang deployment po ng mga gawa dito sa buong Asia ay medyo masaklap ang katotohanan compared mo sa papunta sa Middle East. Dito po kasi sa Asia, yung mga employer natin ay dumadaan sila sa brokers. Yung broker na yan ay mga lisensyadong ahensya doon mismo sa mismong bansa na destinasyon tulad ng Taiwan, Singapore, Hong Kong, Malaysia.
Ang sistema po dyan, yung mga employer dumadaan muna sa local recruitment agency nila doon. At yung ahensya naman na yun, siya ang naghahanap ng ahensya dito sa Pilipinas. Ang katotohanan din po, yung mga recruiter na to sa mga bansa na yan, hindi kumukuha ng gastusin nila at kita nila doon sa employer, kundi kinukuha dito sa mga aplikante dito sa Pilipinas or sa Indonesia or sa amang bansa. Yan po yung practice dito sa Asia. Kaya ang tawag namin sa Asia is a brokers-driven market. Kaya mahal. Kaya nahirapan po ang POEA na ipatupad dyan. Nahirapan din yung mga recruitment agency rito dahil hindi ka naman makadirekta sa employer. Yan ang practice ng mga employer doon. Ayaw nilang dumirekta sa agency. Sa Middle East po ay kakaiba. Ang mga Middle East employer ay maski na negative ang lumalabas sa media, sila po ang mas compliant sa migration policy ng ating bansa. Mga Arab employers po ay sumusunod po yan. Ang ticket libre, kung wala silang naibabayad na kumpleto sa agency, ay pinapatupad nila 1 month placement fee lang yung dapat kuhain. Yung mga domestic helpers or household workers na pupunta sa buong Middle East, ay walang ginagastos. Actually nga, pati nga medical passport binabayaran ng employer at ng anong agency rito. So yun po yung isang maliwanag na katotohanan. No? Middle East is different, Asia is different. Yeah. Well, unang-una, yung remittance actually for the family. So ito nga lang yung tinatawag natin overseas employment is a model wherein yung mismong kita ng OFW na dolyar ay umaabot sa kanayunan. Ito po, nasa estimate namin, nasa 85 to 90% ay dumadaan sa bangko. Nakukuha naman lahat yan nai-withdraw naman lahat yan ng worker, yung mga pinapadala nila. Of course, mayroon sila ngayon nasa batas, mayroon yung tinatawag na documentary stamp, binabayaran niya ay binabawas po yun dun sa deposit nila, kaya maliit lang. Yung remittance expenses, yun medyo malaki. Ito yung 3 hanay po yan. Yung unang hanay, yung tawag namin first mile, pag nag-remit po yung manggagawa, nagbabayad siya ng remittance fee. Binabayad niya sa mga remittance company dun sa Middle East o kaya dito sa Asia. Tina-charge yan kumisan mga $10 to $12. Tapos yung middle mile, ito naman yung tina-charge ng bangko pag lipat-lipat nila ng pera papunta dito sa Pilipinas. Tapos yung last mile na gastusin, pag dineposit kasi may practice ang mga bangko rito, pag dineposit ng bangko dun sa account ng family, ay meron silang remittance fee or na umaabot ng between 50 pesos to 100 pesos. Ngayon kanina nabanggit ni Deputy Administrator Reyes, yung malaki ang galing sa US na remittance. Sa katunayan po, hindi po totoo yun. In reality, at inaamin na po ng BSP ngayon. Ang katunayan po, maliit lang yung remittance na galing sa Amerika. Bakit lumalaki yung inward remittance coming pang US? The fact that almost 100% po ng mga bangko natin sa Pilipinas ay nag-open sila ng dollar account nila sa New York, sa Bank of America or any bank doon. Tapos, lahat po ng remittance, inward remittance na galing sa Middle East or Asia, doon po pinabadeposit nung mga bangko rito, yung mga inward nila. Kaya pumupunta muna sa Amerika yung remittances ng mga OFW, whether Asia or Middle East yan. Tapos, after some time, kinukol nila yan. Kaya mayroon silang income po doon, ang tawag namin doon, yung floating nila nung dollar nila sa New York. So ganun po, kaya pagpasok po rito, inirecord po ng BSP, napakalaki ang pumapasok galing sa Amerika. But now, kung titingnan nyo po yung report ng BSP, meron na silang kulatilya sa ibaba na hindi lang mapaliwanag na mismo, but sinasabi nila, hindi po lahat noon ay galing sa Amerika. Kasi sa Amerika po, yung mga immigrants natin, totoo po na nag-remit pa rin po sila, kaya lang mabibilang po natin. Ito po ang remittance ng ating mga kamag-anak na sa Amerika, kasi immigrant na sila doon or citizens na sila doon, ay unang-una, may namatay, may kinasal, may nag-graduate, may tuition. So, paminsan-minsan lang yan. Kalakihan dyan, $50, $100. Yung pong OFW na nasa Saudi Arabia or nasa Taiwan, pag nag-remit po yan, monthly. At mababa na po yung $200, $300 na nire-remit niyan. Kaya napakalaki po ang kontribusyon ng OFW sa economy natin. So Lito, lumalabas lang na pag Pilipino naging immigrant sa Amerika, nagiging kuripot. Kasi may buhay na po sila doon. Kaya Ang laki ng tax po doon. Ano? Ang taxation doon, bago mo tanggap yung sweldo mo, ikaw na. Itong kaibagan po, no? Kapag ikaw po nag-abroad,
yung totoong OFW, yung contract worker migration, yung pong tirahan mo, libre. Yung transportation mo, libre. Meron ka pang food allowance lalo na sa Saudi Arabia. Bibigyan ka pa ng food allowance ng employer mo. Kung hindi man, meron kayong mesol na malaki. Pag nagpunta po kayo sa Amerika, or Canada, or Australia, or New Bahala Zealand, ka na sa buhay mo. bibigyan ka ng sweldo, parang Pilipinas po. Na ito yung sweldo mo, dyan mo kuhain yung pambayad mo sa bahay mo o renta mo, dyan mo kuhain yung transportation mo to and from your employment, nandun pa rin tax nyo. Dito sa Middle East, at saka sa Asia, wala pong tax. Walang binabawas ng tax. Tapos sa Pilipinas, libre ka pa. Aha. Saka So mas may- napakaganda nung buhay ng isang OFW. Kaya nakakatulong po talaga silang malaki dito sa Pilipinas. Lalong-lalo yung binanggit mo. Sa nakaraang 40 taon, nag-umpisa po ang migration 1974, iba yung lumago eh. Ang lumago yung mga mayayaman natin ngayon dito sa ating bansa. I think that's just about 40 families kasama Yeah, nila. of course. Pero mahirap kayong pumila doon sa may embassy. Kaya naunawaan ko, hindi nagpapadala. Pag may namatay lang, may kasal, may binyag, at iba pa. Next, please. Jerry Kibilan po, freelance. Kalito, I applaud you for being a good OFW. Sana maging pamarisan ka. Iba talagang Ilocano eh. Matyaga at masipag. Ikaw na. Oh, sige. May si Lito yan, okay. Nabuhay ka Ngayon ba po, masasaluyot? oo. Ang OFWs ay napakalaki ang naitutulong sa bansa natin. Lalo na sa mga sinabi ni Melo na mga SM, mga Robinson, at saka ibang naglalakihang malls dito sa Pilipinas. Ngayon, there are social costs involved, yung sinabi ni Melo. Yung mayroong pangalawa, pangatlo na anak na habang nawawala yung asawa, lalaki man o babae. Ngayon po, ang gusto kong itanong ngayon, yung monitoring na sinabi ni Yusek, ba't hindi namumonitor ng gusto muna rito bago umalis yung OFW? Why can't we do that? Yung ginagawa ni Lito, legit na legit si Lito. Sa pagkakataon kasi na walang trabaho rito, kahit na alam nila na illegitimate, nagbebenta pa rin ng kalabaw. Okay? Kaya ang daming mga sakit ng ulo, buong pamilya, hindi lang sakit yung paalis na, patapos pinababalik. Isang question. Pangalawa po, na question ko, yung ginagawa nila, thoughts of play, yung mga OFWs na nandun na pinagsasamantalahan pati mga empleyado ng gobyerno. Na minsan, kinukuha yung passport, pinagsasamantalahan, pagkatapos ang desisyon dyan sa POEA, kung ano-ano lang, a slap in the wrist. As a concerned citizen, for instance, like many of my friends, it's a very sad situation for our kababayan. Yung we don't add, for instance, yung yung BPOs, we don't add any value. Pinagsasamantalahan pa rin ang mga Pinoy. Okay. Kaya number 1 na tayo, ahead of India. Yun lang po. Thank you very much. Yes, please. Okay, thank you sir for the question. On the first question, yung monitoring ng mga paalis dito, bakit meron pa rin mga nabibiktima? Ang isang number one factor po doon, yung kakulangan din, no? Kakulangan din ng kaalaman ng ating mga would-be or prospective OFWs. So kaya ang POE ho ay we have been intensifying our campaign against illegal recruitment and human trafficking, and we have been tying up with the local government units also. So para right there and then they can disseminate the information, the correct information on the proper way to obtain overseas employment. Like for example, hindi po yung mga nasa malalayong lugar nating mga kababayan dito sa Pilipinas, nasa remote places, hindi nila alam na yung issue ng placement fee, na hindi pala sila ganong kailangan magbayad. Hindi nila alam na kailangan pala sa legitimate licensed recruitment agencies ka mag-a-apply. So kaya ang panawagan din natin at hinihingi rin tulong sa kapwa natin mga lihitimo, sa mga lihitimo nating ahensya, nasasabayan din natin no, yung mga illegal recruiters sa pagbibigay ng tamang kaalaman. At napakalaki po ng tulong ng media
para ho ipamahagi sa kanila. Ang isang paraan na ginawa natin ngayon yan, yung pre-employment orientation seminar, ginawa na rin nating online. Kasi para kahit nasaan sila at yung pwedeng mag-assist sa kanila, makaka-avail na sila nitong PEOs na to at magkakaroon na sila kaagad ng information, and even the certificates can also be printed online, no? Can be secured online. At napakahalaga ho nung partnership natin sa law enforcers, sa local government, kasi nandun ho yung nandun yung problema Pag nasa field ka, nandun yung mga nagre-recruit, kaya napaka-importante mula sa barangay captain, sa pamunuan ng LGU, alam na nila kung paano sila tumutulong doon. So, yung problema na yan, magkakasama po tayo sa pagtutulungan sa pagbibigay ng tamang information. Pangalawa, meron din namang kung minsan na nakakalungkot din na may kababayan din tayo na alam nila minsan na mali. Pero pumapayag sila, maaring dala rin ang pangangailangan nila. So kaya ito yung mga bagay na kailangan nating pagtulong-tulungan na hindi lang yung pagpunta mo sa ibang bansa at pagkita ng dolyar ang titingnan mo. Kasi kung hindi ka dadaan sa tamang proseso ng pagre-recruit sa'yo, lalo kang mapapahamak. At kung magiging undocumented ka dun sa bansa mo, mas mahirap kang mabigyan kaagad ng tulong, lalo na kung may mga krisis na nangyayari. Yung pagtitrace sa kanila ay napakahirap din po. So it's been a problem that all of us should work hand in hand para magkatulungan din po tayo doon. Yung pangalawang issue naman, siguro kailangan mas paigtingin pa rin natin, no? Ang ating pamahalaan kasi, especially sa pamumuno po ng Department of Labor and Employment, patuloy yung negosasyon natin doon sa mga countries of destination. One of the cornerstone actually of our labor migration policy is protection. Protection of workers, well-being of workers, hindi yung deployment per se. It's an option that is being open to all our kababayans because may mga pangangailangan din. But once they opt to work overseas, ang atin naman ay we have to ensure their security, we have to ensure their well-being and protection. At kasama rin po yun. In fact, ang isang nais nating ibahagi sa inyo, recently our secretary announced through press releases din, sila ay nasa Middle East at nag-iikot sila doon at inaalam din ang mga problema at pinagtutulong-tulungan din sa Philcom natin doon. At nagkaroon po ng Abu Dhabi dialogue doon na kung saan ang participants doon, yung mga Gulf Cooperation Council, yung mga bansa, countries of destination na nandun like Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain. At bago nag-ADD, nagkaroon ho ng agreement itong mga 6 na bansa na ito that they will be adapting an enhanced labor contract. Ang ibig sabihin na nakapaloob ngayon doon sa labor contracts na yon na i-a-adapt nitong 6 na bansa na ito. One is yung issue sa passport na matagal ng concern ng mga sending agencies like the Philippines na pagdating doon na kinukumpiska ng sponsors yung kanilang mga passport, isa ho yun sa gagawing prohibition nila sa kanilang mga bansa. Pangalawa, yung option ng domestic workers natin na pwedeng hindi na sila doon sa loob ng bahay na nakatira kung saan sila naglilingkod as domestic workers. Magkakaroon na sila ng option na pwede silang sa labas ng bahay noon tumira. Pangatlo, yung pagmomonitor ng sweldo, pagbibigay ng leave benefits also sa mga domestic workers, yung rest day na kinakailang-kailangan, at ino-honor natin yung mga yan na pagtutulungan kung paano siya mai-implement. Kasi tayo ngayon, ahead tayo pagdating sa mga benepisyo na gusto natin makamit ng ating mga workers. Ang $400 to us as a minimum wage ng ating mga domestic workers, it's really non-negotiable. May mga nangyayaring violations, may mga problema tayong hinaharap, pero para sa atin, hindi natin pwedeng hindi yun ipatupad So isa rin yan sa mga dahilan, kaya may mga employers tayo na nawa-watchlist natin or naba-blacklist natin, may mga agencies din tayo, nagkakaroon tayo ng ganong problema. So ito yung mga bagay na sinusulong ng ating pamahalaan, yung patuloy na protection ng ating mga workers. Thank you. Yes, Director. Kunting dagdag lang po, coming from the regional operations,
Meron po tayong mga PESO managers or Public Employment Service Office managers who work with the LGU and they touch base down to the barangay level. Yan po ay a partner ng Department of Labor and Employment. Sila po ang ating partner na mag-orient, mag-brief paulit-ulit po in line with the Memorandum of Agreement na ginawa po ng POEA down to the municipalities barangay level against illegal recruitment and anti-trafficking of persons. Meron po tayong IACAT, Interagency Committee Against Trafficking of Persons. DOJ po ang chairman dyan, Department of Justice. In fact, in Cebu, they are even coordinating with the Interpol na talagang diniraid po doon as parte ng munisipyo ng Cebu yung mga illegal recruiters and trafficking in persons violators. At saka po sa ating mga 34 to 38 countries under the headship of the ambassador, the DFA, following the one-country team approach. Meron naman po tayong mga POLO, Philippine Overseas Labor Office, through the labor attaché, welfare officers, who can also assist the OFWs in the country of destination. Sila po yun ang working with POEA, OWA, kasama po dyan, SSS for Social Protection, Pag-ibig, no, PhilHealth. At 2 weeks ago, we attended the ASEAN SLOM dahil sinasabi po natin, karamihan ng OFWs ay low-skilled, no? So, especially the women, migrant workers. A conference statement was issued. Kasama po dyan ang mga NGOs, other public and private institutions. Naglalabas po ng statement dahil ahead naman po talaga ang Pilipinas because in 192 out of the 205 countries where the OFWs are there, ay compliant po sa labor laws and social protection policies na sila po ang ating dinideal with at ang ating buting Secretary Salinda Di Mapilis-Baldos, very active on this, working with governments, bilateral agreements. That's POEA heading it. We have an International Labor Affairs Bureau under Director Sol Devry, nandun po nga sa Middle East ngayon, who are also monitoring these OFWs and their needs because we have migrant workers resource center for OFWs, distressed OFWs and others. They are continually undergoing training, capacity building seminars. At doon nga ngayon sa Oman, Riyadh, and Abu Dhabi, merong 400 plus na OFWs who are availing of the reintegration services at other services from the Department of Labor and Employment. Dito po sa Pilipinas, meron tayong at least 3 na LGUs na may migrant resource centers. Region 4A, 3, 5, and 6. So we are working also with NGOs. The openness of the government to work with NGOs, partnering and networking with them, including the media, very critical po in disseminating information. Maliban na po kung yung iba nga willing victim tinatawag natin, napakalungkot po yun. Pero mahalaga po paigtingin nga ang information against illegal recruitment. Thank you. We have a question from the floor. Yeah. Good morning po. I'm Juvie de Guzman from DWBL. Welcome home, Balikbayan. Pasensya na po. Congratulations sa Tapatan kasi nagkaroon ng ganitong pagtatalakay kasi ngayon ko lang muna intindihan yung magandang sistema na ginagawa ng POEA. Tsaka congratulations din sa kapwa ko OFW. I've been out of the country for 25 years also. Marami akong nakitang problema ho doon at natuwa naman ako during those year na nandun ako, nakatulong po ako noon sa program ng overseas doon sa sa bansang pinuntahan ko na ipaabot sa pamahalaan yung problema ng aking mga kababayan. Ang isa lang pong pinoproblema ko lalo dito sa sa bansang Asia kagaya ho ng Taiwan, Japan, and Korea, marami ho tayong mga kababayan po diyan ang nagpapalit ng pangalan. Ang dami ho, alam niyo po, naaawa ako sa kanila kasi ako bilang isang mamamayan din, sinasabihan ko sila, pinipilit kong i-insist sa kanila na wag niyong gagawin na magpalit kayo ng pangalan kasi po mga overstay na po sila. Ngayon, ang lagi nilang sinasabi sa akin, paano ko uuwi, wala na yung asawa ko,
napunta na sa iba, mga tipong ganon. Yung yung pagkakalayo ng mag-aasawa, malaking factor din po pala ito. Lalong-lalo na po kung may mga Filipino din sa ibang bansa na pumapatol na kahit may asawa. So isa po yung problema. Pangalawa, sa PIDOS ho kasi, hindi ho natatalakay yung kagaya ng binanggit po ninyo. Nag-observe din po ako kasi every time na umaalis naman ako, nagpipidos din ako. Isa lang po yung sanang gawin lang po na ituktok dun sa mga OFW, yung paalala na wag na wag kayong mawala ng komunikasyon sa inyong mga pamilya. I think that's one of the problem na nangyayari po kagaya ho sa amin, na may miscommunicate kami dahil nagkakaroon ng malaking pagkakalayo na hindi ho nakakapag-usap. Parang ang haba ho nung araw. Pangatlo, yung binanggit ho ninyo, natuwa ako kasi sabi nyo, gagawan nyo ng paraan yata na yung wag nang kunin ng sponsor or employer yung mga passport. Actually, I've been there for 25 years. Every time na dumarating ako, kinukuha ng manager ko, ng kung sino yung aking abutan na employer, kinukuha nila. So, kung meron kaming interest na umuwi, hindi kami makakauwi talaga. Kailangan namin tiisin ano man yung problemang kinaharap namin. Thank you. Dalawang issue yun. Mahalaga. Opo. Una po yung pang-aaswang. Tama yung Pat. No? Tama pang-aaswang. yun. Okay. Yes, please. Actually, isa talaga pong malaking problema yung usapin ng paghihiwalay o pagkasira ng pamilya, lalo na yung sinasabi natin na yung vicious cycle ng migration, parang promoting yung longer years na wala talaga sa pamilya. Tayo po, ang ginagawa po natin dyan talaga, like yung programa po ng Commission ngayon, ino-organize ang mga migrant families sa parish level and community level. And bahagi po ng regular na pag-aaral, palagi naming sinasabi yung positive communication during employment. Yung kanina po nabanggit ni Sir Melo, sabi niya, paano yung mga na hindi na nag-uusap, ang pinag-uusapan na lang remittance, padala. Ang lagi po naming kasama sa mga values formation at pagpapaalala nung pahalaga, nung pagsasama. Kasi sabi natin, pag tumawag, sa orientation po namin sa mga husbands ng OFW na nakabalik dito, ang sabi nila, Ma'am, kung minsan ayaw na naming tumawag sa aming mga asawa. Kasi pag hello pa lang namin, ang sinasabi na nila, bayaran na ng tuition, bayaran na ng rental, yung mga utilities, blah blah. So, parang wala na daw yung esensya ng lambing at pagmamahal. And I think, for a successful reintegration ng isang OFW, pinakamahalaga muna ang relasyon na positibo sa loob ng pamilya. Kasi sabi nga natin the reason why an OFW leaves the country is because of the family. But in reality, because of the prolonged migration, yung family rin yung victim ng social cost ng migration. Na kahit pa sabihin marami kang pera, pero at the end of the day, sira na ang pamilya. So mahalaga po talaga, siguro yung mga nanonood sa atin ngayon at nakikinig na mga OFW families, ang term namin dyan, positive communication. Kahit na sa anong paraan. Noon nga, wala pang mga Facebook, wala pang cellphones, no? Ngayon, may mga Viber na, may mga call na rin sa Facebook. I think there's no reason now para sabihin na kulang ang komunikasyon. And sana yung pag nag-communicate tayo, hindi mo sabihin na magpadala ka na. Tanungin mo muna, darling, kumain ka na ba? Ano ang pakiramdam mo ngayon? Ikaw ba ay nakapagpahinga na? Moral booster din po yun. Okay. And precisely, kaya yung sinasabi ni Sir Melo, paano yung nang-aaswang at inaaswang? I don't think kung positive yung relationship ng mag-asawa despite the distance, hindi mo iisipin na mang-aswang o aswangin ka Kasi parang may nurturing of relationship even in the midst of absence. And even yung children, no? They would know and they understand ano yung reason why the parents leave them. Thank you very much. Would you care to add? Siguro, bukod dun sa komunikasyon, sa pamilya na napaka-importante, wag din nilang putulin yung communication nila dun sa licensed recruitment agencies na nagpadala sa kanila. Kasi ito yung dapat na una nilang pupuntahan kapag nagkaroon sila ng problema, or they should even be reporting to the agencies their actual situations. Although dapat ginagawa rin yun ng mga ahensya. At saka yung napaka-importante din po bago umalis,
alam mo kung nasaan ang Philippine Embassy natin, nasaan ang polo natin, para kung magkakaproblema, alam mo kagad kung paano sila matatawagan, paano sila mapupuntahan. Okay, well said. Please. Morning po. Rolly Sumuntina po, DWBL. Kay Deputy Administrator po, sa iyo lang po ito. Pwede ba niyo ipaliwanag? Kasi ito po, narinig ko sa mga samahan ng ibang ahensya. Pwede ko bang ipaliwanag yung suspension by the reason of motu proprio and without any investigation? Sige po. Yun hong suspension, actually yung tinatawag natin na Order of Preventive Suspension o OPS. Yung OPS po per se is not a penalty. Yung OPS po is being issued kung meron hong nakikita na matibay o malinaw na ebidensya or malinaw na sitwasyon na kailangan mo nang ipatigil, panandalian yung operation po ng isang ahensya para makapag-recruit siya. Lalo na kung may mga situations na may grabing nangyari po dun sa OFW sa ibang bansa, base po yun sa report halimbawa ng Philippine Overseas Labor Office o may talagang report na nakarating po sa amin na kailangan muna panandalian na itigil para hindi ho madagdagan. We understand na marami tayong mga ahensya na mga matitino, maayos ang sitwasyon at maayos din yung relationship nila dun sa mga workers nila. May continuous monitoring din sila. Pero meron naman din tayong mga pailan-ilan din na kagaya din naman ng karamihan na organisasyon, meron din mga pailan-ilan na kahit paano ay nalilis siya. So kaya ito po yung isang hakbang na ginagawa para we should be able to attend immediately to the concern of the workers at hindi rin madagdagan muna yung sitwasyon na ganoon po. Kasi po, kasi po yung reklamong na nakabot na yata sa Office of the President yung sulat ng isang asosasyon na hindi nila malinawan kung bakit nagkakaroon ng yung suspension na wala pang investigasyon. Paano yung mga manggagawa raw nila na pending for processing? May visa na. May visa na po. Kasi nagpa-process na raw po, hinihinto ang processing. Kasi po, the basic policy is protection of workers, no? Hindi po kasi natin basta yung usapin na nabanggit po ninyo na nakadyaryo at may mga ahensya. Ito po ay pinag-uusapan na namin, no? Tinitingnan kung paano ba magkakaroon ng pag-uusap also with the agencies para maipaliwanag din yung mga tamang proseso. Right now, we have the Continuing Education Agency Program at yung Pre-Licensing Orientation Program na kung saan binabahagi din natin yung proseso. Pero dahil may mga ganitong usapin, malamang na mas kailangan namin paigtingin yung information po doon. At may mga naka-schedule po tayong pag-uusap tungkol po. Kasi ang nangyayari po, ang sabi nila parang dictatorial ang ng POEA, para diktador na dahil walang proseso eh. Kung sinasabi niya ng protection daw ng mga manggagawa, sa ngayon po, pwede bang malaman namin ang ulat ng ilang pending na mga manggagawa na dapat i-repatriate dito na hanggang ngayon hindi kumikilos ang POEA at ang OWA? Okay, that's beside the point. Pero sige po, procedure. sagutin ko lang po yung easy. yung proseso lang po. No? Generally po, yun naman din yung sinusunod ng POEA, kung ano po yung nasa rules and regulations natin. Meron po kasing proseso yan, no? Due process, what we call. So siguro may mga interpretasyon na maaring hindi siya nasusunod. So yun nga po yung dapat na ilinaw at mapag-usapan po. But of course, we acknowledge po na may ganun pong concern yung ilan po sa ating ahensya. Ano raw po ang silbi ng insurance na binabayaran ng mga manggagawa na inuutos ng POEA? $50 yata po kung $75. Ano raw po ang silbi nun dahil hindi rin napapakinabangan ng ating mga manggagawa na nandoon sa Saudi Arabia na hindi ma-repatriate? Salamat po. Okay.
Thank you for that question. Yun pong insurance coverage, hindi po ito dikta ng POEA. Ito po ay naaayon po sa ating batas na RA 8042 as amended po by RA 10022. Kung mapapansin niyo, that was the first time na nagkaroon tayo ng mandatory insurance requirements, especially for the agency hired workers. Ang advantages po kasi covered po yung worker for accidents, death, and whatever, including repatriation. Napaka-importante rin naman po na covered sila nung ganon, na kaysa wala silang makukuha kung whatever happens to them. Ito naman ay katuwang din natin ng ahensya dyan na nagpapatupad din po niyan. At in fact, yung mga ibang ahensya naman natin, kahit nga hindi pa yung insurance na yun, talagang tinutulungan na rin nila na ma-repatriate yung mga workers needing repatriation. Ang medyo nagkakaroon po talaga tayo ng problema dun sa mga undocumented workers po. Yung mga umaalis dito na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi nabigyan ng OEC, hindi dumaan sa lehitimong ahensya, na pag nagkakaroon ng ganung problema, wala silang ganung insurance, wala ganung support system na nangyayari. But hindi ibig sabihin nun ay pinapabayaan po natin sila. In fact, dun sa mga ilang na repatriate po, hindi naman po lahat yun ay puro documented lahat. No? Marami ding undocumented na na-repatriate po ang gobyerno. Kasi hindi naman natin sila pwedeng pabayaan. Pero ang hiling lang natin sa ating mga would-be and prospective OFWs na dumaan naman sila sa tamang proseso para mas madali din yung makapagbigay tayo ng tulong sa kanila. Huwag lang po magkaroon ng impression na documented workers ang tinutulungan natin. No? Basta kababayan natin na nangailangan doon ng tulong, ang buong pwersa ng pamahalaan, DFA, DOLE, at iba't ibang ahensya sa ilalim ng DOLE ay talagang tumutulong po para sa lahat. In the first place, bakit hindi mawala yung undocumented workers? How are they able to get out of the country if it is not in connivance with several other agencies? Lito, ikaw muna. Well, sa undocumented siguro, ito nga yung challenge namin sa ating gobyerno. Dapat mas mabilis yung documented kaysa undocumented. Sa ngayon po parang mas mabilis yung undocumented. I would rather help yung victims ng human trafficking. Yes. Pero hindi yung intentional na pumunta ron na undocumented. It's their own lookout. Kasi sa undocumented Melo, is that ang ginagawa ng mga recruiter hindi kakaiba sa ginagawa namin. Sa lisensyado po, tatanungin mo, ilang taong ka na ba? May natapos ka ba? Anong working experience mo? Medically fit ka ba? Sa undocumented ka, sa illegal recruit, wala po yun eh. Kaya mas madali para sa kanila. Anyway, balikan ko lang po yung issue kanina. No? Naramdaman po namin yung issue na binanggit natin makasama tungkol sa mga OPS or suspensions. Kaya lumapit po kay administrator, yung isang association na ako yung membro doon, yung ANZAIP, Association of Agencies Deploying Workers sa New Zealand and Australia. At doon sa meeting na yon, na-promise po ni administrator, natatawag siya ng isang pagpupulong sa POEA at i-explain niya yung patakaran ng POEA with respect to suspension. And we are hoping that the administrator, nandito po si DA, ay matuloy within this week or next week po. Pangalawa yung nakalimutan ko na yung isa. Basta yung meeting nyo magagawa next week. Hopefully next week po parang Diretsong Christmas party na yan. Siguro. Diba? May pag-uusap. Sa insurance kasamang Melo. Ang insurance. Ang advantage po yung mandatory insurance sa experience po ng LBS na malaking tulong po katulad nung meron kaming isang napalis na nurse na nagkasakit ng MERS at hindi po niya nalampasan yung nangyari na yon. Pag-uwi po rito yung pamilya, yung mismong mga tinulungan po ng insurance mapauwi yung bangkay na mabilis at nakatanggap yung pamilya ng malaking halaga, about 400,000. Pangalawa, meron kami experience na yung worker nagkasakit, nagkaroon ng cancer. No? So ito naiwi, sa gastos na rin po ng insurance company, may medical evacuation sila. Business class, may kasamang nurse, at inuwi rito at hanggang ngayon ay inaasikaso pa sa ospital. So maraming gamit po yan. May iba naman, may kaso po doon. Pag tama po yung reportorial na nangyari, ay nakakatanggap yung mga workers na nagpile ng kaso sa job site ng $100 every month for 6 months. So mayroon pong malaking halaga po yung mandatory insurance. Magamit lang po, may report ng tama. Hindi na baling mag-economy ako, wag lang magkakasakit. Di ba? Magandang no cost to the worker. Yes. Magandang umaga po. Pakilapit lang po sa mikropono. Ng opinion. Dalawang tanong po tungkol sa family welfare.
Yung una po, alam ba nyo o meron tayong statistics kung ilan pong overseas Filipino workers na kasama po ang mga pamilya nila, whether wife only or wife and children abroad. Pangalawang tanong, recently, over the past month or so, during the height of the Ebola, lalong-lalo na sa programa ni Noli Di Castro sa umaga sa DCMM, ay maraming mga highly paid na mga Filipino workers sa isolated areas nitong mga bansa na affected by Ebola. Ang problema po nila, pag umuwi sila, hindi na sila papayagan na makabalik. Or pag umuwi sila at sila po ay quarantine or in-isolate, no? Mauubos yung bakasyon nila doon sa quarantine. Hindi kaya pwedeng maging proactive ang ating mga government agencies at NGOs na imbis na umuwi dito yung worker, ay yung asawa ng worker, yun ang ipadala doon. Dahil yung asawa ng worker can afford the 21 days na quarantine doon and the 21 days na quarantine dito. Dahil siya naman po ay suportado nung asawa niya at suportado po siya ng pamilya niya dito sa style ng Filipino extended family in taking care of the children. Okay. Hindi ko namin namungkahi na yung mga anak ang ipadala doon. Yung asawa lang. Yung asawa lang. Hindi kasama yung biyanan. Pwede. Kung walang asawa. Hindi yung biyanan. Pwede rin. Maganda to. Would you care to react? Una, yung mga bansa na pumapayag na kasama ang pamilya. Ayan, number one. I guess Italy is one, right? May mga bansang pumapayag ang pamilya, pero of course, ang CFO kasi may kumpleto silang stock estimates. Actually, kinumbida namin yung CFO. Kumpletong stock estimates sila. Sa side po ng POEA, ang talagang nire-record namin, yung mga deployment ng mga OFWs po natin. Yung issue po nun sa about Ebola, no? Ebola na hindi natin napapayagang umalis yung mga OFWs at bumalik pero yung pag-alis nila kasi minsan yung concern. Meron po kasing alert system tayong tinatawag. Yes, DFA, meron siya lang, tawag nito, alert level 1, 2, 3, 4, may voluntary repatriation, meron tayong mandatory repatriation. Ito kasing ini-issue dati, these were about security concerns dun sa bansa. No? Nagkaroon ng gera, nagkaroon ng kaguluhan. So yun yung bigla tayong, pag sinabi ng DFA na alert level 3 yan, of course hindi na tayo nagpapadala pareho ng both new workers at saka yung mga rehires. Pero sa case po kasi nitong health-related concerns na ito, we are actually basing our decisions also on the advices of DOH kasi health-related na po ito. At medyo kakaiba siya no, dun sa mga concerns at medyo delikado rin naman siya na kailangan nating pag-usapan at intindihin kung ano yung tamang proseso. Wala pa ngayon talagang alert 3 or alert 4, no? Ewan ko kung mayroon na ngayong as of this time, but as I know, wala pa siya. So, pero ang POEA, nagpatupad na po kaagad tayo na hindi muna tayo nagpapapayag na lumabas ang ating manggagawa doon sa mga Ebola-stricken countries until we receive the final and advice of DOH doon sa lagay. Kasi iba po yung sitwasyon ng health related concern na to kaysa dun sa mga ibang sitwasyon na may gera, may political issue, may social unrest. So medyo may kaibahan po. Kaya kami rin ay nagbabase rin po doon sa magiging advice later on. But meantime, talagang hindi po muna natin napapat. But of course, si Sir ay may suggestion po. Siguro ay pag-uusapan po yung mga ganyan suggestions. Yung misis ang ipadadala. O yung mister. Siguro dapat pag-usapan yan at pag-aralan din po kung health-related concerns po siya. Pero saan po ba kayo naniniwala? Sa DOH o sa WHO? Dahil mukhang yung taga-DOH parang hilo rin. Di ba, Linggoy? Mga taga-DOH, hilo rin. Di ba? So, which do you prefer?
Actually, ang masasabi ko lang, ang POA, hindi kami expert sa health. No? Kung merong mas expert sa health, it's DOH and WHO, hindi po ang POEA. So kami ay binabase namin ang desisyon kung ano po yung mga advices po. Okay po. Yes, madam. Just to add, last week po, nakita ko nga po si Sir Lito din, the Congressional Committee on Migrant Workers Social Protection, nag-convene po doon sa Congress. There was, nakita ko po doon si Congress Rep. Waldin Bello, OFW Party List Roy Señeres, marami pong NGO, CFO, si Tuts Ople, and many others. Nandun po din ang government agencies drafting enhancing the manual or protocol on return and repatriation of OFWs. DFA is in charge of finalizing. In fact, after that congressional meeting, dumiretso po tayo sa DFA din. Not that ngayon pa lamang gumagawa ng manual, but it is already ongoing. Kinaklaro lang po gayong marami ng issues and concerns, especially on health. We also invited UH was OMWA there. to be here. Yes, But we OMWA. never heard the word from them. That's okay. We met We're at the used to it. OMWA last Friday. Doon na po saad na po yon yung manual protocol on return and repatriation of workers, including issues and concerns on health. So nandoon po yung DOH natin. Siyempre po sumusunod sila sa WHO. Okay, thank you. Okay, magandang Please. umaga po. Leo Hernandez sa Kilusang Kooperatiba at saka former consultant ng Philippine Postal Savings Bank. Una sa lahat, congratulations sa Samang Melo for Tapatan and the guest also na napaalala po ako nung 20 years ago. May balak po kami sa kanang itatag ang Philippine Postal Savings Bank at saka overseas workers. We were trying to coordinate with the Congress. However, short-lived po ang ERAP administration. Kaya ewan ko lang po kung merong pang humihinga o tibok ng puso dyan. Dahilan, ang nakikita namin, una, napakalaki ng pera ang binibigay ng overseas. Every time you go out, I think there is a $25. Yun ang alam ko noon, na binibigay sa gobyerno. During the time of President Marcos pa. So if you look at these overseas funds, napakalaki na. It's enough to operate a bank. Kasi ang overseas po, workers, okay, binibigyan sila ng mga kadami-daming mga suporta ng iba't ibang ahensya at saka mga private banks. Pero alam nyo naman na wala talagang merong pamalasakit kung sarili nyong bangko ito. Kaya nagkaroon kami ng pagkikilos dyan, kasama namin yung mga ibang PNB officers, ang presidente ng Philippine Postal Savings Bank at isang kongresista ng Manila na sakop ang Postal Savings Bank. Kaya gusto ko lang po malaman doon sa ating mga panauhin ngayong magang ito. Meron po bang nagpapatuloy pa din sa balak nitong Overseas Workers Bank? Okay. Lito. Sa hanay po ng OFW, palagi nilang pinapanawagan na magkaroon ng isang Overseas Filipino Bank, Overseas Workers Bank. Ano? At nakita din namin yung plano nung panahon ni Presidente Erap na idaan through Postal Savings Bank, ibuuin na bank. Kaya lang, ang nakita namin mga kasama, medyo malakas ang opposition dito. And we are seeing the opposition coming from the big banks and your patrons sa Kongreso, sa Senado at saka sa iba pang kapulungan. Kaya it's a big challenge. Kaya lang yung katanungan nyo sa hanay po ng OFW, gusto nila Gusto nila magkaroon ng Overseas. Hindi lang yun, yung may kuha nila yung kagustuhan nila. Kasi napakarami pong mga OFW na mga galing sa bangko. Magugulat kayo siguro sa Saudi Arabia. Yung isang manager or para pang pinakamataas ng isang Saudi American Bank ay isang Pilipino Tama. Marami tayong magaling na mga Filipino bankers sa Tarnaw Overseas. So kayang-kaya nilang patakbuhin to. Ang problema, yung sistema natin sa Pilipinas sa ngayon,
ay mas nananaig yung kagustuhan ng mga malaki nating hanay na mga negosyante. Tama. At sa pananaw nila, sa tingin namin, ay isang threat kapag nagkaroon ng sariling OFW bank. Kasi pwedeng gawin po natin dito, ang isang kaisipan noon ay yung trust fund ng mga OFW na nasa OWA, pwede nang itong gaming seed money sa pagtatayo ng isang malaking bangko at ito sana magtataguyod sa kapakanan ng mga OFW kasama Melo. Okay. Very well. Ayos po. Ano lang po, follow up to lang ano. Ang Tapatan ay nakita kong simulain na bubuhayin natin ito. Kailangan po talaga ng pressure. Kaya kung sa pamagitan ng Tapatan, gumawa tayo ng napakalaking convention o conference o symposium ng mga overseas workers na nandito ngayon sa Pilipinas sumusuporta. Sa balak nito ay napakalaki pong impact. Kasi yan po din ang karanasan ng kooperatiba. Mga almost 30 years ago, balak din namin sa Quezon City na magtayo ng isang cooperative bank. Nung nalaman ng Bankers Association of the Philippines, nung nagkaroon na kami ng mahigit ilang milyon, kasi nung araw 1.5 million lang pwede na magtayo eh. Ginawa nilang 5 million. Eh siyempre bagsak kami. Ngayon po ganun din ang mangyayari. Ang Bankers Association of the Philippines are there to protect private banks. Okay. Thank you po. Well said. Yes, please. Pahabo lang po bago ko po mag-comment doon. May I mention also, very important, no, Congresswoman Lea Pakis, siya po nung nagpatawag ng TWG on Manual Protocol of Return, Repatriation of Workers. At yun pong binabagit nyo na $20, siguro po doon po yun sa 2025 OWA membership. Membership fee po yun. Dahil 1980s pa lamang, 1990s ay andun na po ang Workers Welfare Administration at sa pamamagitan noon po ay kasi sabi nila ay may isang OFW po doon sa Rome, no? Galit na galit siya. Bakit pa ako nagbabayad ng $17 niyan? Hindi ko naman mapakinabangan yon. Sabi niya, dahil 2 years membership po yon nasa OWA. Kapag hindi po ako taga-OWA, but we work with OWA. We really go to the communities para po sa ating outreach programs because OWA, hindi lang po yan death benefit, meron namang training and scholarship for their families back here. Meron po yung mga livelihood din, bagamat may mga kaakibat na issues and concerns din dyan. But yes, yun pong sinasabi nyo, the migrant remittances, we acknowledge also that it's a free market, but the polos are working with these financial institutions to tap the resources to benefit the OFWs and families. Dahil for example, dun po sa Polo Rome, ang mga banking institutions, they work with us. We have a once a month Thursday forum. Depende po sa mga needs ng OFWs. For example, we invite the FNA, Filipino Nurses Association. Ano po ba ang prevalent diseases, preventive, ng mga OFWs dito? Dahil meron pong problema dyan sa abortion, merong mga intestinal diseases, o di kaya hypertension. So depende po kung remittances naman, dinidiscuss po yan ng mga OFWs, even medical outreach. So the OWA, the POLO, the labor attaché, taps the financial institutions to serve the OFWs, a link to serve the OFWs. All right, I guess we've had enough for Salamat today. po. We'd like to say thank you to our guests. One last question. How has technology enhanced the relationship ng pamilya? Medyo color to eh. May Skype na kasi, may Viber, at may Facebook. Tanggap ba ito ng OFWs? Because according to some, nawawala yung intimacy ng mag-asawa. How do you look at it? Let's hear from ECMI. Sir Melo, siguro kung tanong tanggap na tanggap po. Kasi napaka-positive nung technology development para dun sa communication ng pamilya, no? Hindi lang nung mag-asawa. Kung hindi nung pamilya, yung usapin kasi ng parang
Kasi parang ito na lang yung hindi siya personal, no? Pero better kasi ako po mismo ay migrant family, migrant wife ako for 19 years now. Naranasan ko noong 1995, hindi pa uso ang cellphone pager pa noon nagsimula. And panahon din yon na parang puro sulat lang kami. So, ang sulat, parang yun nga, sabi na snail mail yan na bago pa makarating. Although, tinatry namin bilang mga migrant family na through sulat, makapag-communicate ka. Pero yung pag-evolve ng technology, sa akin karanasan, napaka-positibong po. Kasi ngayon, yung Viber, yung Facebook call, wala ka nang gastos dyan Libre na siya, no? Hindi katulad no na mula nga nung nauso yung Viber at Facebook na yan, halos araw-araw, mula umaga hanggang gabi, nakakapag-usap na kami, no? So, I think kung tanong, tanggap po, very positive, kahit na parang kapalit yan ng presensya kasi boses pa lang, ramdam mo na nandiyan dyan yung asawa mo at maayos ang relasyon. Very well. Ako naman po, kagaya po nung sinabi ninyo, I left the country in 1986, wala pa pong mga telepono po noon. So nung dumating na po na meron na po tayong Skype, yan po ang napakaganda. Sa mga nurses po sa Saudi Arabia, pag natapos na po yung duty po nila, naka-on na yung Skype nila, nakikita anong niluluto yung mommy. And then we also know ano yung ulam, ilalagay mo lang yung tablet, nakikita na po. So ang interaction po ng Skype is more better than sa Facebook dahil talagang nakikita. Tapos papakita mo pa, ito yung bahay ko. Papakita kung saan ka. Bakit may ipababae dyan sa kusina? Ano ginagawa dyan? Diba? Melo, I would like also to take this opportunity na actually po, maganda at na-meet ko kayong lahat. Please utilize our expertise. Actually, nung 1 week lang po ako sa Pilipinas, pumunta po ako sa POEA. I met Nini Lanto. I told her, what could I do for my own country? Wala pong naibigay sa akin. Baka naman masama lang gising. Anyway. And then one thing more po, I know you're running out of time. We are. You discuss something about yung yung mga kapwa natin na mga housemaids. There must be a system because I saw it myself in Jeddah. 79 na naka-house sa distressed area. Paano po nangyayari yon? Na pag dumating na sila sa Saudi Arabia, susunduin sila ng kanilang employer. There is no more communication from there. Kung ang employer, kukunin yung telepono, ang dami nilang rules and regulation, kung minsan pa nilalak daw yung refrigerator, hindi sila pwedeng kumain o kumuha doon. All of those, there must be a system of POEA or POLO or OWA, what you should do. There must be a communication from the employer. Magre-report sila sa POLO OWA ng host country to monitor what is being done to these contract workers. Thank you po. Well said. Siguro yung isang sagot lang, ano magagawa ng mga dating OFWs, napakalaking tulong ninyo sa pagbibigay ng tamang informasyon. At kayo yung nagkaroon ng actual experiences sa abroad, so pwede kayo sa PEOS, pwede kayo sa PIDOS, pwede namin kayong maimbita sa mga sessions, sa NRCO, napakalaki po ng maituto. At salamat sa offer of services. Pwede tayo mag-usap. Papayag si Lito. By the way, bago po matapos, gusto ko lang hong i-promote sa mga balik manggagawa po, mga OFWs returning to the Philippines for Christmas holidays, visiting their families. Hindi na po ninyo kailangan pumila po sa POEA at sa iba't iba naming opisina, gano'n din sa POLO. Please go online and don't fall in line. Pwede nyo pong ma-access ang online processing ng OEC or exit clearance through bmonline.poea.gov.ph or visit our website at makikita nyo na po doon ang BM Online. So ito pong BM Online, pwede na po kayong makakuha ng OEC without going to us. Pwede na rin kayong magbayad ng OEC without going to us. At kung magka-problema sa pagmamatch ng records ninyo na fini-fill out niyo yung forms online at yung database, kayo po ay re-redirect sa appointment system. Meaning to say, on the date and time that you prefer and even the processing site that you prefer,
pwede pong mangyari. So, ini-encourage po namin kasi maraming pauwi at marami ring bakasyon, holidays ng Pasko kaysa po magka-problema sa processing ng OEC. Please, go online na po. bmonline.poa.gov.ph. Salamat po. May pahabol si Director. Habol, just 3 short points. Una po, we will certainly avail of your expertise to inspire other OFWs. Nabanggit ko po kanina yung change agents. So you'll certainly be on top of the role of change agents. Pangalawa po, good news, yung nabanggit ko po na ASEAN SLOM, Senior Labor Officials Meeting. Nandun po yung Philippines, Indonesia, Vietnam, all the ASEAN countries. We're very proud na mayroong isang OFW doon, Mirna Padilla of Davao. I talked to her na talagang pina-include po niya doon sa conference statement na dapat sa mga, especially for the HSWs, Household Service Workers, ay ang communication gadgets ay parte po yon ng right po ng isang worker na hindi babawiin ng employer. Oo, dahil that's her connection and source of social protection. Oo. Pangatlo po, bagamat ang reintegration services stand a lot of improvement, kami naman po ay sa tulong po ninyo, nagsisikap na madagdagan po yung ating serbisyo doon. Thank you po. Thank you very much. And on that note, we end today's presentation. We'll have a surprise topic next week. So please come around and join us.